ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Kasama natin si Brother Juban Amodia ngayon. Nasaan ba si Brother Juban? Brother Juban? Tawagin niyo si Brother Juban. Si Brother Juban ay biktima ng barang. Lumaki yung kanyang tiyan. Lumaki yung kanyang bayag. No? Higit pa, walang finding sa doktor. Walang diagnose sa doktor. Nung ini-exercise natin siya, 8 demonyo po ang nakapasok sa kanyang katawan. Tatawagin natin si Brother Juban ha, dahil lumiit na po ang kanya. Nandito, Brother Juban. Ito po, from Hitapi, Bohol po. I-share mo yung karanasan mo, Bro Juban. May skindi ka. Brother Juban. Bali, ako po yung in-exorcist ni Father Darwin. In-exercise. Sa, ano po ako, taga Hitapi po ako. Tumatakbo po ako dati ng barangay captain sa barangay namin. Tapos, nagkaroon po ako ng sakit. Mula nung nag-file ako ng COC, simula na yung sakit ko. Hanggang sa pumunta kami ni Father Darwin dito sa Valencia. Malaki pa yung tiyan ko. Tapos, yung hanggang dito. Tumutulo yung tubig sa bayag ko. Tapos yung tiyan ko, ang laki masyad. Wala pong findings ng doktor. Wala noon, babalik sana kami ng Father Darwin, kaso nag-announce sila sa Cebu. May to kayo. Bali may yung mga pare. Retreat. Nag-retreat sila. Tapos, nung time na yon, wala na talaga akong magawa. Kaya na-hospital ako. Nung nasa hospital ako, 2 buwan mahigit ako doon. Tapos, nung 2 buwan na yon, tinawagan namin si Brother Sherwin. Pagtawag namin ni Brother Sherwin, sabi niya, papuntahin niya si Brother Tony. Sabi niya, Brother Tony nga yun eh. Binapapunta niya si Brother Tony. Tapos nung pumunta si Brother Tony, sabi ni Brother Tony, tatawagan ko si Father Darwin. Si Father Darwin nung time na yun, nasa Balilihan. Nandun pa kasi yung yung pinapatayo na office sana. Father pero hindi natuloy. Tapos nung time na yon, nandun pa si Father Darwin sa Balilihan. At that time, alas 9 yata ng gabi yun, hindi pa siya nakarating. Sabi ni Brad Tony, tinawagan niya daw si Father Darwin na, Father, pag hindi ka pupunta dito, hindi mo na siya maaabutan. Ako yun. Hindi na maabutan. Kasi yung hininga ko, konti na lang. Maganon ako. Ganon ako. Tapos yung pressure ng oxygen, 10 yung nilagay ko. Ang natural lang na ibibigay sa akin is 3 lang. 3 guhit lang sana. Pero sinampo ko para makahinga ako ng maayos. Hindi kasi ako makahinga din sa laki ng tiyan ko. Mula noon, nagpasalamat ako dahil dumating din si Father Darwin. Noong pagdating ni Father Darwin, nag-iba yung katawan ko. Pakiramdam ko nag-iba. Hindi ko na maalala kung ano yung nangyari kasunod doon dahil nung pumunta siya, wala na ako sa sarili ko. Parang gusto kong parang malayo ako kay Father Darwin. Noon, at that time, nasa sarili pa ko, pero kinasal muna kami ni Father Darwin sa asawa ko dahil dating daan ako dati. Hindi ako Katoliko. Ngayon sa awa tulong ng Diyos, noong nandito na ako, naging Katoliko na ako. Awa tulong. Salamat po sa Diyos. Noong time na yon, umihingi ako ng nun. Tapos, kinasal kami. Pagkatapos kinasal, binigyan ako ng ostiyas, no? Para Darwin yun. Binigyan ako ng ostiyas at saka doon niya inumpisahan yung liberation. Dineliverance ako. Pag-deliver niya, 8 demonyo ang lumabas katawan ko.
8 yung demonyo na sa katawan ko. Tapos, yung doktor mismo doon naka-obserbar sa akin kung ano ang nangyari sa akin doon. Dahil sabi niya, walang finding sa akin. Binigyan ako ng malaking dosage ng gamot. Umabot yata ng, ilan yun? Basta hindi na matanggap sa katawan ko. Mahina na talaga yung katawan ko. Mula noon, hindi ako makatayo. Nakahiga lang ako. Pagkatapos ng deliverance ni Father Darwin, salamat sa Diyos, nakatayo ako. Oo, nakatayo ako. Mula noon, sabi ko sa doktor, Dok, papaalam ako. Dahil pupunta ko ng Valencia. Doon ako magstay. Nagpirma agad ang doktor. O waiver. Pumirma yung doktor, sabi ng doktor, sige, dahil wala kami makitang findings sa'yo. Mayroong konting spot, pero hindi namin matrace kung ano yun. Kahit ilang dosage yung binigay namin sa'yo, wala. Kaya nung pumunta ako kay Father Darwin, binuhusan ako ng exorcist oil out in the water. Holy water. Pero bago nung pumunta kami dito, nag-ambulansya kami. Ambulansya. Pagdating namin dito sa Valencia, lumagpas kami. Paglagpas namin, bumalik kami dahil lumagpas Walan kami ng preno dyan sa tapat. Lumagpas kami doon sa may malaking puno dyan. Ang laki ng puno dyan. Buti na lang pag paakyat. Kung hindi, bangga kami nun. Wala nang brake wala nang preno. Pagkatapos bumaba kami doon. Bigla pa naman akong hinila sa yung mukha ko ginanon. Sabi ko sa misis ko, sampalin mo ako. Pag sinampal niya ako, natahuan ako. Doon sinakay ako ng single motor. Tsaka ako inakyat dito dahil hindi na ako makalakad Parang hindi ako dadalhin dito Mabigat talaga yung katawan ko. Mahirap huminga. Yun. Pagkatapos nun, pagdating namin dito, sakto naman si Father Darwin nandito. Ako na yung last, di ba, Father? Ako na yung last. Pinaupo ako, tapos binuhusan ako ng holy water. Yun, nag-react talaga ako nun. Hindi ko na alam kung anong nangyari nun. Hanggang sa paggising ko, bakit ako nandito? Sabi ko, bakit ako nandito? Sabi ko, bakit ako nandito? Dahil, akala ko umuwi na kami. Umuwi na kami nun. Mula nun, umabot ako ng 2 buwan dito, mahigit 2 buwan. At kami, daily deliverance. At nag-deliverance din ako sa sarili ko. Kasi sabi ni Father Darwin, 10% lang yun sa kanila, sa akin yung 90%. So binigay ko yung 90% sa Diyos. Binigay ko sa Kanya. Diyan ako sa loob niyan. Araw-araw, pumapasok ako diyan ako nanalangin sa Diyos, humihingi ako. Hindi pa nga ako makaakyat yan, Yan. Hindi ako makaakyat yan. Gumagapang ako diyan. Maniwala kayo sa hindi. Umagapang ako diyan, baka ako makapasok doon. Inaalalayan ako ng misis ko. Hanggang noon, antian ko, hanggang sa tumatagal-tagal, di pa rin ako masyadong maayos, pero awan ng Diyos, umuunti-unti na yung katawan ko. Hanggang sa maayos na, pakiramdam ko maayos na, umuwi ako ng Hitapi. Pag uwi ko ng Hitapi, doon, awa tulong ng Diyos, mayroong ginawang kasangkapan doon na palagi akong sumisimba at pumapasok sa pagiging Bible Apostolate. Isa ako sa Bible Apostolate doon sa Hitapi. May kasama din akong si FD doon, Bible Apostolate, at Minister. Kaya doon, kada araw-araw nagsimba, tapos araw-araw din akong nananalangin, araw-araw din akong yung tinuturo ni Father Darwin sa akin dito. Hanggang sa tumagal ng 1 taon, ayun, awa tulong Diyos, nandito na. Naglaro kami kahapon ng basket ni Father Darwin. At sumayaw pa kami ang Kristiyano. Ang Katoliko, ang tunay na Kristiyano. Ha? Yung Apache. Alam niyo yun? Apache. Gano'n yun.
Salamat sa Diyos mga kapatid. At sana tayo din matulungan ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, salamat, Brother Juban. Ang experience, Brother Juban, yung karamdaman niya ay hindi natural. Kung natural illness, kaya ng doktor yan. So, kung may natural illness kayo, ang ministry ni Cristo ay mag-recommend sa inyo sa doktor. Hindi naman tayo mga fanatiko. Di ba? So, balance po tayo. In medio stat virtus. Ano? In medio stat virtus. Alam nyo ba yung translation yan? Hindi irong itom lami isumsom. In the middle, the virtue will grow. Moderation. No? Hindi tayo magpasobra ng ano. So yan si Brother Juban, sumasayaw, naglalaro ng basketball kagabi. Kasama, may sports and visualization tayo kagabi. So naka-shot ka ba, Bro Juban? Hindi. Puro na dribble at pasa. So hindi yan makalakad, hindi lagi niyang nagkahiga lang. And then walang magawa ang doktor kapag hindi natural. Kaya nga sinugo niya mga pare, go to the world, preach the gospel, heal the sick. Ito po yung karamdaman na tinutukoy ni Kristo. Heal the sick, the preternatural in origin na sakit. Amen? At ngayong alas 2, magsimula po ako ng solemn exorcism. Alas 2 hanggang alas 5 po, mag-exercise po ako. Nung isang araw, may from Bukidnon po, pumupunta dito. Alam nyo, ang mga demonyo, last week, yung nagtatago yung mga demonyo dito, sa kanilang parte sa katawan, dito sa throat nila, sa leeg. At sabi ng demonyo, Darwin, bakit ka nag-serve ngayon? Kaya nga, binibigyan ka namin ng ubo para hindi ka makapunta dito. At lagnat, pero nag-serve ka pa rin. Yung struggle pala na dito. So hanggang ngayon, yung struggle ko ay dito din. Dahil yung harassment and retaliation nila, minsan ay maranasan din yan sa mga exorcists. It is a part of purification and sanctification sa ministry nating ito. Amen? At alam nyo, patuloy pa tayong sasama sa kanila. Hindi po madali yun. Ilang buwan po kami matapos completely liberated si Brother Juban. Ang laki ng mga paa niya. Doble yung kanyang laki. Pero ngayon, normal na po. Amen? Na-amaze ako sa kanya kahapon. Hoy, nandito ka pala. Ang liit na ng tiyan mo. Dahil siya nang nagpatuloy sa pag-deliverance eh. Sabi ko sa inyo, pumunta kayo dito, tinuturuan lang namin kayo. Saan kayo maniniwala ng 100% sa Panginoon? Huwag ni Father Darwin po. Yung aking kapangyarihan ay kilikili power lang. No. Pero yung kaalaman na galing sa simbahan ang pinaka-importante, mga kapatid. Ang dami sana nating just imagine ha, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay. Nahirapan na siya dun sa hospital. At 2 doktor po ang naka-witness during exorcism ko. Nag-exercise ako doon. Ang daming pasyente. Tinigil ko. Natatakot ng mga pasyente. Sino ba ito? Lumaki yung boses niya. Nagsasalita ng kahit ano. Nakita yun ng mga doktor. Satan is real. Ano? Satan is real. So sana kayong nandito, mga kapatid, gusto namin, dasal namin para sa inyo, doble yung dasal ninyo para sa pamilya ninyo. Everyday magro-rosaryo po tayo. Alam nyo ba na while I'm praying the rosary during exorcism, hihingi ang demonyo sa akin ng pabor. Darwin, wag mo nang ipatuloy ang pagro-rosaryo. Ang sakit ng aming tainga, Darwin. Maawa ka. Bigyan natin ng papuri si Mama Mary. Grabe, no? Mama Mary is present. All the angels and saints are present when we call them.
when we ask their powerful intercession. Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Cebu, Toledo, Negros, Oriental, Davao, James, saan? Ang layo. Misamis Oriental. Ang layo, no? And then, pasensya na kayo sa lugar ha, dahil masikip. And then, yung nag-donate sa atin, 1.2 hectare po ang binibigay niya sa Diocese of Tagbilaran. Sana this coming March, mapirmahan na sa Timalo Obispo para mapatuloy na ang pagpatayo natin. And then, it is owned by the Diocese. At kung may blessing kayo, pwede kayo magbigay ng isang hollow block. Isang kabilya. No? Para maipatayo natin. At yung lugar na yan, training center po natin yan sa mga gustong pari. Kahit hindi sila exorcist, from Visayas at Mindanao, isi-share ko po yung mga karanasan ko. Hanggang ngayon, marami pa akong dapat pag-aralan po. Araw-araw po. Nung nakita ko yung mga libro sa mga exorcist, ang dami ko pang hindi alam. Na gusto naming dahil magtatayo tayo ng library para sa exorcism po. Okay? Hindi kami titigil na pag-aaral para sa inyo. Yan lang po yung magagawa namin dahil limitado lang si Father Darwin. Kailangan na mag-aral. Siguro sa sunod na taon, pupunta ako sa Roma for conference. 1 month po sa exorcism. Pupunta ako doon, babalik ako naman no, para sa inyo. Iiwanan ko kayo saglit. Pero babalik ako. No? At babalik ako. Char. No? Anong kalugan ng char? Christ has a reason. Amen! God is good! Grabe man yan tubag. All the time! Atong pakpakan ng atong Ginoo. Ngayon, yung babae from Bukidnon, mga kapatid, ini-empower ko kanyang anak. Dahil wala siyang, yung meron siyang ka-live-in, sinabi ko na mag-separate muna kayo. And then, kung ma-annul yung kasal ninyo, pwede na kayo magtira sa isang dingding. Pero dahil wala kang asawa ngayon, pinabiyaan siya sa kanyang asawa. So, yung anak niya na sakristan, dong ikaw na ang mag-pray ni nanay mo every day. No? Sila nag-pray. Pwede. As long as you practice cares. Ano yung cares? Confession, adoration, rosary. Alam nyo, malaki na yung improvement niya ngayon. Because of the sacramentals and the sacraments of the church. Bakit ba tayo maharas? Ito po, yung sabi ni Father Sikia. Ito babasahin ko ha. One of these doorways, our senses, no? The person will then be vulnerable to what we call demonic oppression. Ang sa kanya is demonic oppression. Physical illness. Not only demonic oppression, but possession. Total possession. Hindi niya alam ang mga pangyayari. So, ngayon, ano ba yung aatakihin ng demonyo? Our senses. Example, our eyes. The person sees frightening apparitions. Makikita. Kapag iharas ka ng demonyo, ikaw lang makikita sa mga frightening apparition. Father, bakit ba yung panaginip ko? Puno ng takot, Father. At kung dadaan ako sa bahay na yan, yung haunted house, ang dami kong nakikita. Harassment through our eyes, especially at night. And when he looks at the ordinary picture, he sees diabolical superimpositions, like smelling demonic faces. Yung third eye, yung occult third eye, ito po yung hindi na makatulog. So marami tayong pasyente na pumupunta dito. So, ang ilan sa kanila, i-exercise ko ngayong 2:00. Dito po, mag-exercise ako dito, marinig nyo po yung mga sigaw ng mga demonyo. Uy.
Ang iba din ay na-liberate na. Tulad last Friday, may na-liberate na from Katigbian, isang batang babae. Na-liberate na, hindi na siya nag-react during exorcism. Bakit? Yung pamilya nila ay na-empower. Paano sila na-empower? Hindi na sila natakot, sila nang deliverance sa bahay nila. Dahil hindi ako pupunta sa bahay ninyo. Sino mag-deliverance sa bahay ninyo? Kayo. Sino mag-bless sa bahay ninyo? Inyong pare. Sabi ng mga pumupunta dito, Father, ikaw dapat mag-deliverance sa bahay namin, Father. Maraming nakatira doon, mga kasama namin. Sabi ko, yung pare ang mag-bless, kayo ang mag-deliverance. Hindi yan makuha sa isang prayer lang. Kung ang buong pamilya ay lalapit sa sacrament, confession, doon. Takot ng demonyo sa inyo. No? Dahil ang lahat ng nakatira, walang kumpisal. Wala ding samba-samba. Pag-attend ng misa. Yan. At maraming mga kasamahan natin na walang kasal. Kasal lang sa banig. And then, it is a tourist spot. Our family is a tourist spot of demons. Uy. Kaya nga, lagi kang galit. Lagi kang walang sigla sa buhay. So ngayon, please do deliverance to your house. Amen? Natutuwa ba kayo? Okay? So, itong mga harassment nila sa mata, lalo-lalo sa mga apo ninyo, kaya nga yung prayer ni Father Sikia, malaking tulong po yun. And then meron din akong How to Do Deliverance series of videos. Live po yun. Part 3 na po ako. Unang part is protection, prayer for protection. The second part is very essential, the renouncement. Di makita? Nandun sa Facebook page ko. Part 2, nandun lang. Tingnan mo yung timeline ko. Nandun ang part 1 and part 2. Kung hindi mo makita, ipopost ko na lang sa sunod na araw. Okay? Ipopost ko para sa inyo. Para dahil yung mga prayer sa renouncement, very essential yon. Dahil merong mga pasyente dito, sa Father Sikia, hindi mag-react. Dahil short form lang yon. Pero doon sa long form na renouncement, marami akong pasyente na hindi nag-react sa short form, doon sa long form nag-react. Kaya nga, dahil hindi ito available sa sinishare ko lang sa live ko, at sa sunod na araw, i-repost ko po yun para sa inyo. Okay? Ano? Oo, nag-react ka na. During lang sa pagbasa mo. So, yung solemn renouncement, kapatid, ang kailangan mo. Okay? Solemn renouncement. And then yung psychic ability. Open yung psychic natin dahil sa paglapit natin sa iba't ibang albularyo po. So, hindi yan madali. Katulad ni Brother Juban, hindi magic po. Kailangan po ng 90% cooperation sa inyo at 10% sa amin through catechism po. So, huwag kayong magbadali. No? Ilang buwan ka, bro? 2 buwan. Higit sa 2 buwan. Ang iba ay higit pa sa 2 buwan. Bakit po hindi pagagalingin agad ng Panginoon? To increase our virtue of patience. Amen? So ano pang atake ng demonyo? Our ears. The person starts to hear voices that tempt him to commit suicide. Magpakamatay ka na. Malinaw na malinaw. Meron kaming isang nurse from Cebu. Muntik na siyang tumalon sa 4th floor sa hospital. Dahil may bumubulong sa kanya. Magpakamatay ka na. Ano pang ibubulong? And harm others. Patayin mo yung mga tao na sa paligid mo. Masama sila lahat. Merong pumupunta dito, okay na po siya. Parokyano ko po. 13 years old. Sabi niya, Father, may bumulong sa akin. Ano yung bulong ng espiritu? Father, gusto niya na papatayin yung sarili ko. Patiwakal. Mag-suicide ako. And then, before ako mag-suicide, Father, papatayin ko lahat ng classmate ko.
Nung pumunta dito, ang daming demonyo nakapasok. At nung na-interview natin sila, siya pala ay nagkasakit sa mga 4 months or 5 months old at inaalay siya sa isang albularyo. Nung ni-renounce ng nanay, yung solemn renouncement na tinutukoy ko sa live, yun ang pinadasal ko. Sumigaw yung bata. Nawala na sa sarili. At ngayon po, normal na po siya. Is it amazing? Is it surprising? God is good all the time. And then patuloy pa sila nagsagawa ng prayer po. Hinaharas siya through senses, particularly his ears. He may hear these voices taunting him and telling him how worthless a person he is, or that he will never be forgiven by God for his sins. Wala ka ng kahulugan sa mundong ito. Wala ka ng puwang. Mas mabuti pang magpakamatay ka na. Hindi na mapatawad yung kasalanan mo sa Panginoon. Ang laki ng kasalanan mo. Yan po. Hinaharas na tayo sa ating senses. He may also hear mocking voices filled with blasphemy. Grabe. Yung puot, kaalit, sacrilege, blasphemy sa Panginoon. Hindi na ako maniwala ng Panginoon. Kung meron pang Diyos, bakit ito yung nangyari sa buhay ko? Diba? Yan po, aatakihin tayo niyan sa senses natin. Pangatlo, our sense of touch. The person wakes up with bruises on his body and suddenly feels pains which have no physical cause. Like, for example, pinpricks during certain moments of the day. May tutusok na mga karayom. Meron kaming pasyente. Sabi niya, Father, may tumusok sa likod ko. Malaking karayom. Tinignan ko yung likod. Wala namang karayom. Meron, Father. No? Sense of touch. Alam nyo, nagtanong ako sa iyo, ilang buwan na yan, Nay, nandyan sa likod mo? Father, 3 buwan na po ito. Kaya nga hindi ako makalingon. No. Ito, Father, kasama ko yung katawan ko. Hindi siya makalingo. Alingi. Nung linagyan ko siya ng holy and exercise oil, i-bless ko ngayon. Alam nyo, Father, kinuha na. Linagyan ko na lang holy exercise oil. Yung likod niya. Yung likod niya dito, batok. And then, sabi ko, lingi ko, nakalingi na siya. Ito po, tinatawag na oppression. Sense of touch. At night, the person experiences sexual harassments. Or during the day, he may feel internal movements like small snakes slithering across his skin. Parang nasa loob ng kanyang katawan yung mga ahas. Pero tayong bagong pasyente ngayon from Davao, gagalaw lang kusa yung kanyang tiyan. At then may tunog pa, kasamang tunog. Parang nangutot. At nung pumunta sila sa doktor, wala pa ring finding sa doktor. Okay? Ano pa? Sexual harassment. Ito po ay spirit of incubus and spirit of succubus. Meron kaming pasyente na kukopyahin yung mukha ng inyong asawa. At meron kaming bago ngayon na bilanggo siya dahil sa rape. Bakit? Ni-rape daw ang kanyang anak. Ni-rape niya ang sarili niyang anak. At sabi niya, paano ko yan magawa, Father? Hindi ko yan magagawa, Father. Anak ko yan. At wala akong plano na i-rape yung anak ko. At na-resolve na po yung kaso ngayon. Dahil yung nag-rape sa kanya, yung evil spirit, kinupya ang mukha ng kanyang tatay. Grabe, no? And then, sa investigation, 2 taon po na bilanggo ang kaibigan ko dahil sa kasong iyan. At sabi ng anak niya,
nga 10 years old, tay, ni-rape mo talaga ako. So, anak, hindi kita ni-rape. Hindi rape mo ako, tatay. Dahil ang naggahasa sa kanya, kinopya yung mukha ng tatay niya. Pero nung araw na yon, ni-rape ang kanyang anak sa sarili niyang ama. Meron silang ebidensya na wala ang kanyang ama sa bahay. O sino yung nag-rape? At nung ini-examine na sa doktor, yung bata ay still virgin pa rin. Satan is real. Uy. At pumunta ako sa bahay nila and then na-enlighten po yung kanyang asawa sa mga karanasan ko. Buti na lang, sumama yung isa sa aming pasyente. Dahil nag-attend ng misa doon. May misa ako, Father, pwede sasama sa'yo para lang makasamba? At yung babaeng iyon na sumama sa akin, kukupyahin yung mukha ko, kukupyahin yung mukha ng mga deliverance ministers. At siya ang nagpapatunay. Yung karanasan ko, yun ang naranasan sa pamilya ninyo. Mag-ingat po kayo. So, na-enlighten yung asawa. Ngayon, nakalaya yung kaibigan ko. Shh. Uy. Totoo na may kaaway tayo. Amen? At hanggang ngayon, sabi ng kaibigan ko, nag-usap kami, bro, kumusta ka na? Nabilanggo ka sa kasalanan, hindi mo ginawa. Totoo yun, Father. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon. Dahil doon ko na bigyan din ng value yung pamilya ko hanggang ngayon. Okay? So, sense of touch, sa smell, sense of smell. The person smells foul odors like sulfur. Ang baho. Ang linis naman ng room ko, Father. Ang baho. Wala namang patay na daga. Ang baho. Yan po ay infested place. Hinaharas na po tayo sa... So, anong gawin ninyo? Follow the rule of life and follow the order how to do deliverance po. Amen? So, kami dito nag-empower lang sa inyo dahil hindi namin kaya kami lang. So, may office tayo para magbigyan kayo ng catechism and evangelization. Yan po ang rason bakit may evangelization po. At lagi kaming nag-evangelize sa inyo sa mga iba't ibang karanasan namin. Araw-araw po na-inspired po ako sa mga pasyente. Ang sarap matulog ngayon, 1:00 hanggang 3:00. Ang sarap matulog, pero hindi ako natutulog. Hindi natutulog yung kasama ko. Kayo din ay hindi natutulog. Yasa man nagkamatay na to. Hindi naman na to. Forever naman, no? Pahulay nga dayo naman na, no? Itingob na lang na itong katog na to. Practice na tagkamatay, no? So, karon sarap patulog ngayon, pero nagsasakripisyo tayo bawat isa. Amen? Mamaya po, 2:00, after sa deliverance prayer ninyo lahat, kung may mag-react man, after my talk, after blessing, sa mga religious items ninyo, ay lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick po. Mag-anointing ako sa inyong lahat. At yung gusto magpa-picture after sa anointing po. At babalik naman ako dito sa mga e-exercise ko. Mga 3 or 4 siguro ang e-exercise ko. Hindi lahat ma-exercise dahil hindi naman lahat napasukan ng demonyo. Wag na kayong mangarap na mapasukan pa ng demonyo, no? Kung wala kayong reaction, thank you, Lord. Okay? Yung i-exercise ko, yung mga biktima ng kulam, barang. At yung mga sakit na lahat ng laboratory ay ini-underwent mo na. Pero wala pa ring findings. Pero normal lang magkasakit tayo, ha? At kung may sakit ka na natural, tanggapin mo. Ialay mo sa Panginoon. Pagalingin ka man sa Panginoon o hindi, ang importante, lumapit ka sa sakramento. Yun po na gawa ay milagro na po yun.
yung paglapit mo sa sakramento, yung pagsimba mo every Sunday, milagro na po yun. Huwag ka nang maghanap ng ibang milagro. Yung husband mo na magro-rosaryo na, milagro yun. Amen? Kita ka sa ibong silingan nga, tagsara mo siba, milagro like ka, kinisimba ka ron. So it is already a miracle. Amen? When I smile, see miracles in life every day. Say meaning smile? See miracle in life every day. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Louder. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Dalian nyo na kami memorize. Bright kayo mo ba? Atong pakpakan ang tanan. God is good! God is good! All the time! Atong pakpakan ng atong Ginoo mga igsuon. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.